Sigurado at totoo, Dabsulong Radyo, tagapagpahatid ng mga nagbabagang balita. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang inyong lingkod na si Papa Junjun, mag-aatid sa inyo ng balitang mabilis, sigurado at totoo. Ngayong araw ng ika-4 ng Mayo, araw ng Martes. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, patuloy na sinusulong ng gobyerno ang kampanya laban sa iligal na droga na nagdudulot ng mga kontrobersya at kritisismo mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Tuloy pa rin ang tensyon at ang mga issues sa territorial dispute sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Epekto ng pandemya sa ekonomiya, kalusugan at lipunan ng Pilipinas, kasama na ang mga issue sa vaccination rollout at quarantine protocols tinatalakay pa rin. Patuloy naman na pinag-uusapan ang panukalang pagbabago sa konstitusyon ng Pilipinas, lalo na ang mga issue sa federalismo at political dinastiya. Tuloy pa rin ang daloy ng issue ng korupsyon sa gobyerno at iba't ibang sektor ng lipunan. At nandito naman si Mama B para magbigay pa ng ibang impormasyon. Ngayong Lunes, inakusahan ng Pilipinas ang China Coast Guard na pinatamaan ng military grade laser ang isang Coast Guard ship ng Pilipinas at panandali ang nabulag ang ilang sakto nito sa pinagagawang South China Sea. Tinawag ito na isang tahasan paglabag sa karapatan ng Maynila. Nagsampa ang Pilipinas ng halos 200 na diplomatikong protesta laban sa mga agresibong aksyon ng China sa pinagagawang bahagi ng karagatan noong 2022. Kiniklaim ng China virtually ang halos kabuuan ng South China Sea na inilagay ito sa isang collision course sa iba pang climates. Bagamat naging palakaibigan ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte at ang kanyang successor na si Ferdinand Marcos Jr. na nakipagkita sa leader ng China na si Xi Jinping noong Enero sa Beijing, nagpapatuloy pa rin ang tensyon. Kaya naman nagkaroon ng mas malapit na military alliance ang Pilipinas at Estados Unidos. Mama P, Dabsulong Radyo. Kami muling magbabalik sa ilang segundo mga kadabsulong dito lang sa Sigurado at Totoo sa Dabsulong Radyo. Kaway-kaway sa mga taong salipot na nagmamahal at nasasaktan. Itigil nyo na yan! Kaibigan, naranasan mo na bang maging salipot sa lipunan? Ha? Anong salipot, kaibigan? Ang salitang salipot ay nangangahulugang patago o palihim para hindi mahalata. Ilalim naman ng kaalaman, kaibigan. Naalala ko tuloy ang high school days ko. Isa rin akong pasalipot kung umibig. At muli kami nagbabalik mga kadabsulong, ang nag-isang sigurado at totoo, Dabsulong Radyo. Speaking of salipot mga kadabsulong, Mayor Alice Go, salipot nga ba sa iligal na operasyon ng Pogo? Ayon sa balita, unang nasangkot ang pangalan ni Mayor Alice Go sa kontrobersya ng Philippine Offshore Gaming Operators. si Alice Guo naman ay naiugnay sa ilegal na operasyon ng mga Pogo na natuklasan sa Bamba, Tarlac. Partikular na naiugnay siya sa Hongsheng Gaming Technology Incorporated at Zunyuan Technology Incorporated na parehong ni-raid noong Pebrero 2023 at Marso 2024. At ang suspetsa pa sa kanyang pagkakagnay sa mga Pogo ay lumitaw matapos makita ang kanyang pangalan sa mga business permit sa mga kumpanya. Pati na rin ang mga ebidensya nagsasabing siya ay may kinalaman sa malalaking transaksyon ng pera na nauugnay sa mga iligal na aktibidad ng mga Pogo. Totoo, friend. Pati ako ay napapatanong kung ano nga ba ang kanyang totoong pagkatao. Hays, iba nga talaga yung panahon ngayon, no? Hirap tuloy magtiwala sa mga among mukha. Kaya kayo kadabsulong mag-ingat kayo. Emote ka na naman dyan, friend. Ayon pa nga kay Rafi Tulpo, ipapalay detector si Mayor Alice Guo. Grabe, no? Hindi yata talaga siya tatantanan. Sino ba naman kasi ang hindi magtataka kung pati Bahay Kubo ay pinasubok sa kanya na kantahin sa hearing at ang tanging sagot niya lang, Your Honor, check ko po muna po kung naaalala ko pa. Kung akong nasa posisyon na yan, ay, mawiwindang talaga ako, Day.
Bukas muli ang ating puso't isipan para sa mas marami pang balita at kwentuhan. Ito ang Dabsulong Radyo kasama si Mama B, nagpapaalala na lagit lagi tayo ay maging handa, maging maalam at maging masaya. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na episode ng Dabsulong Radyo. Ito po si Mama B, nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta. Dabsulong Radyo, laging kantapay. Dabsulong Radyo, laging kagapay. Dabsulong Radyo, nagbibigay ng malay. Sa dabsulong sa iyong serbisyo.